Yung si Randolph Dison Balbarino, andito siya kasi bumaba siya at saka naghanap ng trabaho sa baba, nag-support sa kanyang pamilya. Si Jackie Mondragon Basco, andito rin, bumaba din siya, nag-support sa kanyang pamilya. Pinag-asawa ni Jerins ang kanilang respective spouses. News update naman tayo mga ka-YouTube patungkol pa rin ito sa kaso ng SBSI. Sa video ito ay mapakinggan natin yung sagot ng taga-SBSI tungkol sa sinasabi na yung mga bata doon na hindi pinaparal at yung sinasabi rin nila na yung kanilang mga anak ay pinipilit gawing witness. Narito po. Ano po, yung anak ko po, nag-aral siya sa nung nasa kapihan na kami. Nakahinto siya nung nagkaroon ng lindol sa amin. Kasi nga may mga aftershocks. Ayoko naman na ilagay sa risky na situation yung anak ko. Then pagka next year, nag-module siya kasi hindi pwede na mag-aral ang mga bata dahil sa COVID. So pinaaral ko siya through modules, 2 years. Then nung nag-face-to-face na, pinaaral ko siya, pinapunta ko siya sa nanay ko dun sa ibaba para makapag-aral siya ng, dalawa po sila, Mr. Chair. Pinaaral ko po sila. Yun po. Matagal na po silang, nung July, nung anak ko, kasi September po yung klase. Yun, pinababa ko sila para po mag-aral. Pinaaral ko po sila doon kasi malayo po kasi yung kapihan sa poblasyon. Doon ko po sila pinaaral. Binigay ko po yung nun sa mga parents ko. Hindi po yung totoo na hindi namin pinaaral. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po, nag-aaral po sila. Grade 10 yung panganay ko, yung kinuha nila. At yung pangalawa ko, grade 8. May tatlo po kasi yung anak ko. Sandali lang. What do you mean by kinuha nila? Kasi po yung anak ko, pinaaral ko nga po, pinababa para mag-aral dun sa ibaba. Kasi yung wala po kasi, high school na po kasi. Malayo po dun sa amin, sa kapihan yung high school. Risky naman po yung daan. Malayo po ko 9 kilometers po kasi yun sa poblasyon, sir. So pinababa ko sila para mag-aral. Dalawa po sila, sir. Sino ang kinuha? Yung anak ko pong isa, yung babae. Tinawagan daw siya. Anong grade yun? Grade 10 na ngayon. Grade 10? Oo. Sino kumuha? Nung pagkakaalam ko, tinawagan daw yung isang teacher niya sa school na may mag-i-interview daw sa kanila. Noon po, pagkakuha na po sa bata, in-interview daw sila, tapos bago daw po kunin, sabi ng nanay ko, pinupunta-puntahan po ni Miss Lovely sa Bandal. Yan po yung babae. Kasamahan po namin yan sa kapihan. Pinupuntahan din, kasi yung bahay ng nanay ko at yung inuupahan niyang bahay, magkatabi. Kaya po, palagi niyang mag-witness ka. Dapat mag-witness ka. Kasi ganyan, may ibibigay kami sa'yo. Ganyan. So yung bata kasi, sir, kasi bata nga eh. Yun po talaga yung totoo. Bata nga, na-convince din po nila. Din yung pagkakuha na po ng bata yung in-interview, hindi na po nakauwi, sir. Hindi na po nakauwi yung bata. Yun nga, nung lumapit ako kay Mayor, pumunta kami sa opisina ni Mayor talaga. Joke ko doon, minisa, sir. Naiuli niya kang bata kay di nakatanong ng eskwela. Bis kay maoy akong punto nga. Akong ipa eskwela, subos kaya anong dili mauntang agyang eskwela. Ilang gikuha. Dili nila ihatag kaya gilang ingon. Ang bata ko nung pagabot og 7 pataas, pwede na ko numupili o gaasa. Nagkaroon ng bata kay dito mas ilang kustudiya daw ako kay mangnugi sa ilang ipang istorya. Ang bata doon, dili na mo mudoon. Mahadlok siya na mo magkakita. Natingaan ako kay dili na bata na mo mudoon bisang galing pagtapan pa. Matingaan ako kay mahadlok siya. Anong edad ng grade 10? 16. 16? Tapos, ayaw sumama sa'yo, ayaw lumapit sa'yo. Oo, nung kalaunan, nung nakuha na namin siya sa habeas corpus, sinabi niya na, Nay,
giingnan ko nila itong pagkuha na to sa katong judge sa dapat to sa RM sa katong pag-hearing na mo sa habeas corpus nga imo ko sa ningnudan na nga dili ka mo ba nila. Sakit sa akong kasing-kasing nga mismo ang bata din ang muban. Ilang gituluan ng bata nga mapunta mi. Is this true, attorney? Kung bininwas niyo daw ang bata na huwag sumama sa mother? I need to answer because it's a serious allegation. Actually, noong April this year, marami na sa kanila, kasi before, ayaw talagang magsabi ng mga dating mga members nila. Tatanungin namin kung anong nangyari, ayaw talagang magsabi. So itong April lang this year, na mayroong dalawa na nagkaroon ng tapang na magsalita sa nangyari sa kanila, yung si Randolph Dizon Balbarino, andito siya, kasi bumaba siya at saka naghanap ng trabaho sa baba, nag-support sa kanyang pamilya. Si Jackie Mondragon Basco, andito rin, bumaba din siya, nag-support sa kanyang pamilya. Pinag-asawa ni Jerins ang kanilang respective spouses. Doon nagsimula, yun ang nag-spark kasi nag-post sila sa social media na hindi nila kinaya yung nangyari sa kanila. In fact, nagkaroon ng suicidal tendency si Randolph. Sabi niya, ay sarap namang tumalon nitong tulay kasi hindi ko kakayanin na yung aking asawa ay pinag-asawa ng iba. Yun, after that, marami nang nagsabi sa kanila, because of that revelations ni Randolph o ni Jackie, marami nagsabi sa kanila na willing na rin silang magsalita. Kaya sinabi ni Mayor, o sige, magtayo tayo ng Socorro Task Force Kapihan para pakinggan sila. Yun na nga, parang yung group of selected department heads, parang quick reaction team, yung task force na yun. Ako yung naging chairman kasi ako yung pinaka-senior. Sa ngayon, pag-expand na, si Mayor na yung chairman, ako naging spokesperson. Sabi ng task force, sige, mag-conduct tayo ng meeting, pakinggan natin sila. So that was April 19 this year. Nagkaroon ng meeting between the task force, andun yung municipal officials, headed by the Mayor, andun yung taga-PNP. Akala namin konti lang sila. Napakarami pala nilang nag-attend at saka they were crying. Yung mga nangyari sa kanila. Ilan sila? Marami, mga almost more than 30, almost. Sila nag-gather. Were they invited by you? Were they collected? Sinabihan lang namin sila. Voluntaryo sila pumunta? O what? Voluntaryo. Sinabihan namin, sige, sabihin nyo sa mga kasamahan nyo, willing naman kayong magsalita. Sige, sabihin nyo. Pagpunta namin doon sa Binyo, napakarami doon, kasama na yung kanyang anak. Pumunta doon, nag-attend. So hindi nyo pinuck up. According Hindi. to the mother, kinuha ninyo, Hindi. dinala doon. Hindi, nag-attend sila doon at saka umiiyak sila sa kanilang mga karanasan. Kami rin, Mr. Chair, umiiyak din kami. Si Mayor umiiyak din. Kasi hindi namin sukat akalain na ganun pala yung nangyari sa kanila sa loob. Kasi dati ayaw nilang magsalita. Yun nga. At sa kasabi ni Mayor, napakadelikado naman itong mga information ninyo. Sinabihan na yung MSWDO na sige, i-temporary na muna natin pag-custody yung mga bata kasi takot na takot yung mga bata na because of that revelation, pipick upin sila. Pick upin yung private army nila. So yun. After that, nag-request si Mayor, after that meeting, nag-request si Mayor ng 4 investigative assistants doon sa NBI, director, nag-letter. Then sinabi ng director natin, pumunta yung mga NBI agent May 4. Pumunta din yung anak niya. Nagbigay din ng testimony na ganun ang nangyari sa kanila, yung mga forced labor, mga ganun. And then, hindi pa muna isinama yung kanyang anak kasi sabi nga niya, andun sa kanyang mother nakatira yung kanyang anak. Pero on May 6, Mr. Chair, tumawag sa akin yung mga kasamahan nila doon na punta ka dito kasi andito yung tiyahin
ng kanyang anak, yung kanyang kapatid, younger sister, gustong kunin forcibly yung kanyang anak doon kasi pumunta Sino yung gusto kanyang kumuha? Sino gusto kumuha? yung younger sister niya. Younger sister. Yeah, kasi yung kanyang anak umiiyak, pumunta doon sa mga bata din andun sa safe house. Sinabi na forcibly, sinabi niya kanyang tiyahin na i-recant daw, babawiin yung testimony ng anak niya doon sa NBI. Yun ang gusto nila. Sige, pumunta ako doon. Iyak na iyak yung kanyang anak. Meron na kaming video. Sabi namin sa kanya, kung gusto mong bumalik doon, walang problema, balik ka. Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik. Sabi naman, bakit naman? Kasi mahirap ang buhay. Recorded yan? May video yan? Yeah, may video yan. Usapan Pwede ninyo? namin i-play dito ngayon. I-play natin. Ngayon, sige, sige, ipatuloy Bigyan ko. sa secretary. Sige, continue. Ibigay. Continue. After that, Mr. Chair, kasi pumunta yung kanyang mother, ito yung pinaka-thrilling, Mr. Chair. Huwag daw, kasi minor na yung bata. Kasi makikita yung cover. mukha. Opo, sir, minor po Video. kasi yun, sir. Huwag muna kasi makikita. Sige, Wag ipatuloy ko na lang Minor muna. po kasi Ipatuloy. yun. Patuloy ka Patuloy ko na lang muna. Sige, sige. Umuwi na kami. Kasi pumunta yung nung nakarating na ako doon, bumalik yung kanyang younger sister, dala na yung pulis. Kasi gusto nang tiyahin yung bata na kunin talaga yung bata through the police. Ang pulis naman tinanong yung bata, ganun pa rin, iyak ang bata na hindi talaga siya bumalik. So andun. So umuwi na kami kasi ayaw ng bata. Tumawag na naman yung kasama nila. Sir, pumunta ka dito kasi andito yung grandmother, yung nanay na niya. Kasi forcibly, kinaladkad yung bata palabas sa safe house. At saka yung bata, pagdating doon sa labas, tumakbo at the darkest hour of the night. So yun na nga, buong pwersa ng PNP, hinanap siya kasi baka tumalon sa dagat kasi very dark yun. Baka tumalon. At saka, maraming naghanap. Kami kinakabahan na baka ano nang nangyari. At doon, mga ilang oras, nakabalik na, yung bata pala, nakatago doon sa isang malaking punuan in front of the Balangay Hotel. Makikita sila ng bata pero talagang nagtago siya. Ang pulis, nagkaroon siya ng ideya na nag-flashlight siya dito para makita ang mukha ng pulis na pulisya. So lumabas yung bata. So nung nakita namin yung bata, sabi, anong nangyari? Bakit kayo pumiglas? Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik doon. Kaya nga, sinabi ni Mayor, sige, isama na natin ito. Sinabihan ng MSWDO, isama na lang ito sa mga bata kasi ayaw na niyang bumalik doon. April 11. Yun na nga ang May 11. May 6 yung sinabi kong forcibly kinuha ng grandparent. May 11, ito na yung sinabi niya na pumunta sila sa opisina ni Mayor kasama yung kanyang grandmother, ay yung mother niya, grandmother ng bata. Andun ang kami, MSWDO, andun yung police. Tinanong talaga, kasi gusto nilang kunin ang bata. Sabi nila, sa ayaw ninyo, sa gusto, kunin namin ang bata. Sabi niya, ano ba? Sabihan ng anak niya, ano ba? Sa akin ba raw, kay Mr. Sanko kakampi or sa amin na parents mo? Sabi ko sa kanya, hindi naman tamang tanong yan. Ang itanong sa bata, kung ipatuloy ba niya yung kanyang testimony? At sabi ni Mayor, sige, ma'am, tanungin mo uli yung bata. Sabi niya, sige, ituloy mo ba yung testimony mo? Sabi ng bata, ituloy ko. Tinanong namin, bakit ituloy mo? Kasi gusto ko na sa pagtestimonya ko, bababa na yung aking mga parents doon sa kapihan para magkasama kami dito sa Kabayanan. So yun ang nangyari. After that, nag-file sila ng petition for the issuance of habeas corpus. Ayun na nga, pinaburan ng korte. Pero hindi talaga totoo na kinuha yung bata. Yung bata talaga ang nagboluntaryo, napunta doon,
at saka yung traumatic experience na nagpumiglas at hinahanap ng mga pulis. Yun ang totoong nangyari dito, sir. Napakinggan natin yung magkabilang panig mga ka-YouTube. Ano nga kaya ang katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito? May kinalaman kaya ang politika o sadyang mayroong mga kababalaghan na nangyayari sa Socorro, particular sa Sitio Capian. Maraming salamat sa panonood mga ka-YouTube. Comment din po kayo. To God be all the glory and God bless us all.